para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with Me time na. Oras na to give your... It's Cope with Me. It's Cope with Me time na. It's Cope with Me time na.
It's Cope With Me time na. Oras na to give. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. It's Cope With Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and Cope With Me para updan ka. Remember, waray problema nga dako kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga mayada mga tawo, nga dala permi na mamati ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope With Me. Aton oras, 11 minutos sa naglabay sa stress. Hello beautiful souls and welcome back sa aton programa Cope With Me. I'm your on-air companion, Suzette Protencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control sa Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Maupay nga kulop sa iyong atanan, maupay nga huybes, mga best, maupay nga Thursday sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati og nagihiling yan na sa aton Facebook Live at Radyo Pilipinas Kalbayog. Ngan para sa ton mga waray pa naka-subscribe sa amon YouTube channel, alayon nila, no? Ayaw ka mo paluya-luya. Oo, pag-subscribe ka liwat sa amon YouTube channel at Radyo Pilipinas Kalbayog para makabalik-balik ka mo paghiling, pagpamati sa niyong mga paborito nga episodes sa amon mga programa dede sa estasyon. So, trohon ko mo anamon amon YouTube channel at Radyo Pilipinas Kalbayog. Dito gina-upload namon ang nga tanan nga amon mga episodes sa mga programa. Mo again, ayo paluya-luya no pag-subscribe na kamo sa YouTube. Anyway, yan na, kay kulop man, ngan mauran-uran mao pa yan na nga pagbuhaton naton, na naton paborito nga pan-relax kada kulop, mao nga i-relax sa niyo muscles, i-relax sa niyo lawas, nga i-relax sa niyo pinsar sa aton 3-minute mindful breathing nga halad sa aton sa Department of Health.
Alright, hulat-hulat lang kita, i-relax lagi hapon ni iyo muscles, nga na ni iyo pinsar, ngan maupay iton nga aton yun na pagbubuhaton aton mindful breathing linabi na nga mauran-uran diba maupay may nakita san background sound san aton tarahiti ngan maupay nga medyo cool an aton temperatura para talaga nga marerelax kita diba kasi pag medyo cool ang atong temperatura, mas na-relax kita compared kung mapaso-paso. Maudiri na natin pa ihaon pa, Tigok excited na ka mo, diba? Medyo na-delay la ang aton 3-minute mindful breathing. Pero adi ang Department of Health para sa aton meditation, yan na nga kulo. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, aton 3-minute mindful breathing matikang sa Department of Health. Aton oras, 17 minutos sa naglabay sa 3:00. Mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos lasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Pilipinas, Calbayog, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ng ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress. Din hila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana, ato naman pagbuhaton ang aton ikaduha nga Cope With Me habit. Sudlon naton ang aton kalugaringon, mamalandong kita, pakainhan naton aton kalugaringon para mas makilala naton ang aton kalugaringon. Maotara mag-journal kita. Para sa aton journaling prompt, yan ang akulop an aton pakiana, in what ways do you resist change? Otrohon ko, in what ways do you resist change? So, anini nga aton journaling prompt talagang ginaawhag kita sini nga mamalandong kung paano kita danay bagan
diri naton ginahangkop an pagbabag-o sa aton kinabuhi ano. Nga nini nga aton journaling prompt ginpapakita sini talaga nga an change ano o an pagbabag-o, it is a natural part of life, diba? Sarang pa ni Sarah, change ko no is one of the constant things in the world, diba? So, an change, although natural siya nga parte sa aton kinabuhi, pero diri sa nakaruyog sigman ano nga, it's a natural part of life nga, it is always comfortable, diba? Actually, kay kun nato ba nga ni kita sin pagbabago, an aton nga ni feeling usually bagan uncomfortable kita, diba? Bagan may edasan resistance kita, ano? And iton nga resistance, danay nagpapakita iton sa mga obvious ways, ano? Nga talaga, nadiri kita nga magbago an mga aton nakasanayan na ano. And other times, diri gud siya obvious, ano? Very subtle na siya iton aton resistance. Nga kundi diri nga naton napapansin nga we are resisting na ngayaanan iton nga pagbabago nga nahinabano sa aton kinabuhi ano o sa mga nakapaligid sa aton. So anini nga aton journaling prompt talaga giniimbitahan kita sinyano to really dig deep ngan i-explore naton both unconscious pati unconscious nga mga pamaagi nga kundiin ginpo-push back naton ano and change we push back when an kinabuhi ano may dasan shift o pagbabago o kung may mga times nga naabot ano an opportunity for us to grow, may daghapon times diba nga nagpo-push back kata sana, although we say nga karag naton mag-grow, pero in reality ano although we want to, sometimes we resist it gihapon because again ano we resist change. So sa pagbaton sa sini nga aton journaling prompt ano, when you really sit with this question, pakianhian imo kalugaringon kung paano ba nagpapakita ang resistance sa imo behaviors ano, kay kung may adaba change nga nahihinabo sa imo kinabuhi ano, do you procrastinate, diba? Nagpa-procrastinate ka ba? For example, ano may big decision nga kinahanglan mo himuon, maybe sa imo personal life or sa imo career, nagpo-procrastinate ka ba in making that decision ano, because that goes to show that you might be resisting change ano, or maybe sa imo behavior nagpapakita an imo pag-resist sa change kay kun nagkikling ka lagi hapon sa imo old routines ano, even when bag-o nga opportunities ano, may din mga bag-o nga opportunities nga imo nakikita, diba nga pwede ka magbag-o. Also, ano, ani nga resistance to change, pwede liwat ini makita ano sa aton mga thought patterns. So try to really be aware sa nimo thought patterns ano. Nito nga mga mental stories nga imo gin sisering sa imo kalugaringon ano. So maybe nagsisering ka, di ba, kung may change, for example nala ipopromote ka sa imong trabaho, do you find yourself nga nagsisaring ka diri ko kaya ito or diri pa ako ready ano, o kung nanong mga butang ano nga na imo nakikita nga kundiin talaga nakikitan mo sa imo thought patterns pala on how you think about it ano, bagan diri mo ginahangkop. So or maybe ano sa imo thought pattern nagsisarang ka nga diri ito may hinaba no, things will go back to normal ano, diri pa ito, diri siya nagbabago sigun tanalakon sa relationship ano, diri siya nagbabago, mabalik siya kung sino siya dati, diba? So maybe it is your way to stay in your comfort zone ano, because you are resisting change. Pantulo, pwede liwat an resistance to change, pwede liwat ito magpakita on how we respond emotionally ano, may daba ka mo na-feel anxiety, diba? Usually ito man kadata na-feel when big things are changing, diba, and or coming, diba, bagan na-anxious kita, pero may kita ginkukulbaan, ano, or maybe skeptical ka mo, damo ruha-duha, nga imo napipinsaran, ano, or may guti ay nga bagan resentment sa bagong sitwasyon, ano, o idea. So, sometimes, this isn't about change itself, ano, but about ang desire mo nga
to always be in control sa mga butang-butang, 'di ba? And I think as human beings it is normal man to desire control because it is our way nga proteheran nato na naton kalugaringon. So maybe it is not because change is happening, but maybe it is because nakikita mo that control medyo nawawara na sa imo, no? And because of that you feel unsafe. So ang pagbaton sa siningatan journaling prompt ang pagpamalandong sini, it's not about nga i-judge mo ni mo kalugaringon because dire ka open-minded sa change or i-label mo an imo resistance nga malain it is bad, negative dayon na nimo perception when you realize that you are truly resisting change and you want to stay in your comfort zone. But atong sini karuyag mahinabuhan as we reflect sa siningaton journaling prompt nga kuha kita sa mas hilarom pang self-awareness and hopefully we can shed light sa adton mga fears maybe or beliefs o habits nga kuntiin iton in nakakaulang sa aton pag-grow and it is really holding us back. So ang takeaway sa sininga aton journaling prompt hopefully when you answer this iton in mga kahatag sa iyo san mas hilarom nga pag-intindi kung paano ka mo talaga nga nag-resist sa change and when you realize how you resist change maybe that is the time that you can choose a different response iba na liwat an imo himuon, iba na liwat nga pamaagi kung paano mo aatubangon ang mga pagbabago sa imo kinabuhi in other words pinaagi san pag-intindi san aton resistance to change, we can turn it into a season of growth so today niyan kung may ka mo time to really sit in with this aton journaling prompt siningaton pakiana, give yourself really the space nga maging open and honest abri mo journal mo notebook and again oray man sini right or wrong answer kay imo ini perception imo ini ideas so ngan waray siniliwat magbabasa not unless karuyog mo i-share sa ibang mga tao. So be open, be honest sa imo kalugaringon and isuratan pa kay ana, in what ways do I resist change? Ngan sa pagbaton sa let just your idea flow let your emotions flow. Ngan of course as you do it kita also try to recognize and notice and patterns, fears nga magka-come up kay again and change parte iton, it is a natural part of life. How we respond to it it is up to us. Again, ang aton journaling prompt, yan ang akulop. Ang aton pakiana, in what ways do you resist change? Aton oras, 30 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos lasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling
muling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Halal certified product, sagot ka ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Halal Development Program, tutulungan ng mga MSMEs o maliliit na negosyo na maging halal certified para makapagbenta sila sa global market. Plus, may opportunity ka na makakilala ng potential export partners at collaborators sa Islamic finance at halal ecozones. Kaya't kung ikaw ay isang entrepreneur, this is your chance to level up and bring your products to the world stage. Halal certified na negosyo, push mo na yan! Aton oras, 27 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4 kamo in padayon nga namamati sa Copa with me dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana, mag good vibes naman kita san pipera nga good news. Mula sa Alright, para sa aton good news, aton siyahan nga good news, balaod sa Judiciary Fiscal Autonomy, ginpermahan para pakusgon an hudikatura. Ginpermahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Judiciary Fiscal Autonomy Act nga nagtutuyo nga pakusgon an freedom ngan kapasidad sa hudikatura sa nasod. Sigon kan House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, magahatag inisan sakto nga pondo ngan proteksyon kontra sa impluwensya nga politikal nga magreresulta sa mas malaksi ngan patas nga pagpadangat sa hustisya. Sa ilarom san balaod sisiguraduhon nga diri mahamubo sa naglabay nga tuig an pondo sa hudikatura ngan otomatiko ini nga igagawas matapos aprobahan san Kongreso. Ginahatagan liwat gahum an Chief Justice nga upayon an pondo maghimo sa mga bag-o nga mga buhatan ngan magbutang sa mga compensation para makabot an mga maupay nga mga personahe. Itatatagliwat ang Judiciary Trust Fund tikang sa mga legal fees ngan interest para pondohan an operasyon ngan an mga pagpapaupay sa serbisyo san korte. Natuod si Romualdez nga dako ini nga pitad para sa demokrasya ngan pagpabili sa rule of law sa nasod. Dugang panaton nga maupay nga balita, Pilipinas ngan Laos mas papakusgon an kolaborasyon sa kalakalan ngan seguridad. Nagpahayag san kaandaman an Pilipinas ngan Laos nga pahilarumon an kooperasyon sa kalakalan, depensa ngan seguridad ngan ekonomiya sa ikatulong nga high-level talks sa Manila. Sa Third Joint Commission for Bilateral Cooperation, ginpangunahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ngan Lao Foreign Minister Thong Savan ang talakayan para sa mas marig-on ngan mauswag nga kolaborasyon. Ginhisgot ang pagpapakusog san kalakalan, investment ngan pagbububligay kontra sa mga tarhog sa seguridad sa rehiyon, kalakip na ang human trafficking ngan an agenda
ungay liwat an kooperasyon sa enerhiya, agrikultura, ICT ngan edukasyon. Nagtapos an meeting sa paglansar san logo para sa ika-70 nga anibersaryo san kolaborasyon nga diplomatiko san Pilipinas ngan Laos nga nagtikang sa Enero 14, 1955. Ngan para sa aton dugang pa nga good news, Pilipinas ngan Chile target nga tapusod dayon an kasarabutan sa kalakalan. Target san Pilipinas ngan Chile an madagmit nga pagtatapos san Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA nga usa nga kasarabutan nga magpapakusog sa ugnayan san pan-ekonomiya san duha nga nasod. Sumala san DFA nahitabo an una nga in-person nga negosasyon sa Santiago sa Hulyo 21 kuto 25 nga kundiin ginhisgot an kalakalan san mga produkto ngan serbisyo, digital economy ngan intellectual property rights. Ginhatagan doon san duha nga nasod an importansya san pag-abre san bag-o nga merkado ngan pagpahilawig san kooperasyon sa Southeast Asia. Nga sa tuig 2024 umabot sa $266 million ang kalakalan san Pilipinas ngan Chile. Kung matatapos ini magiging pinakasyahan nga kasarabutan nga pan-ekonomiya sa nasod sa Latin America ngan ang CEPA in target nga ma-finalize antes matapos ang tuig 2025. Good news naman dede sa aton probinsya sa Samar, DILG Samar nagdumara sa mid-year review ngan action planning para sa mga city and municipal local government operations officers. Detalye sa sining good news pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas report. Igindumara sa Department of the Interior and Local Government o DILG Samar Provincial Operations Office ang duha ka adlaw nga NEO Plus Orientation, Alignment and Action Planning for City and Municipal Local Government Operations Officers mid-year performance review and assessment sa Barangay Salhag sa siyudad San Calbayog. Katuyuanan sa aktibidad nga parigunon ang kinaanman ngan kasanayan sa mga city ngan municipal LGOs sa larang sa strategic alignment, performance evaluation ngan pagdumara sa action plan kumusuporta sa newly elected officials performing leadership for uplifting service o NEO Plus program. Ginpangunahan ini ni Provincial Director Judy Batulan o ginatinderan sa mga city ngan municipal LGOs tikang sa mga magkadrodilain nga bungto ngan syudad San Samar. Pinaagi sa sugad sini nga training mas napaparigon ang kapasidad sa mga LGU nga magdara sa malaksi, epesyente ngan inklusibo nga serbisyo para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Dugang panaton nga good news, DOST Samar PSTO kasugbong sa Luminate Initiative para sa Sustainable Livelihood and Employment sa Samar. Detalye adi kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Nagpartisipar ang Department of Science and Technology, Samar Provincial Science and Technology Office, DOST Samar PSTO sa pagpanguna ni Provincial Director Dr. Evelyn Bacara Tablante sa coordination meeting sa Luminate Initiative nga ginbuhat sa Samar State University Convention Center. Ang Luminate Initiative kasugbong ang Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program DSWD SLP ang nakatutok sa makabag-o nga paggamit mga byproduct sugad sa shell san tahong ug bunot san lubi para himuon market ready ug mapupulsan nga produkto. Katuyuanan sini nga magporma mga panginabuhian nga dili la pagkukuhaan san kita kundi nagduduso liwat san inobasyon ug tama nga paggamit san likas yaman. Nagatender liwat sa nasabing nga katitirok ang mga representante tikang SSU, Save the Children Philippines, LGU, Yabong ug DSWD SLP nga
burbigay para masigurado ang manilampuson nga implementasyon sa proyekto. Ang Yabong Samar ano sa mga prioridad nga lugar para sa pagpatuman sa programa. Sa 5 ka tuig nga plano sa Luminate, titikangan ini pinaagi sa research, susundan sa product development, scaling up, ug pag-establisa sustainable nga operasyon hangtod sa mapahilawig ang sakop sini sa mas damo pa nga komunidad. Ginlalauman nga maghatag ini marig-on ug inklusibo nga panginabuhian sa mga residente sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga maupay nga balita, bungtos san katarman parte san post-pandemic readiness mapping san DOST National Research Council of the Philippines. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagbuhat ang National Research Council of the Philippines sa ilarom sa Department of Science and Technology o DOST, kaupod ang Philippine Council for Health Research and Development sa proyekto nga Post-Pandemic Human Security Map of the Philippines sa bungtosan katarman sa probinsya sa Northern Samar. Sa pagpanguna ni Project Leader Carl Gerard C., ginkolekta sa NRCP team ang datos pinaagi sa pakighimang raw ngan focus group discussions, kaupod ang mga opisyal sa munisipyo, barangay leaders nga iba pa nga sektor. Katuyuanan sa nasabi nga nationwide study nga tudlokon ang kaluyahan sa mga komunidad sa 7 nga larang sugad san kalibsugan, pagkaon, libong ngan pangabuhian, agud mapakusog ang kaandaman kontra sa pandemya ngan trahedya. Sa pagpartisipar sa bungto, makakabulig ang nakuha nga impormasyon sa pagbugos sa mga plano para mas maginandam ang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilingan nga good news. Ngan ipagpadayon pa naton ang naton pag good vibe sa kanta nga Princess by Josh Woodward. Skibbereen with flowing hair and ragged jeans and floating in a vivid dream as classes go by. And every day at 3 o'clock she's out the door and down the block and hurries to the river dock with a gleam in her eyes. And everything's fine for the day. There's nothing to get in the way of her smiling. There's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, a castle wall 47 miles tall. The river's got a waterfall. The moat is so deep. The cedar trees are canopies, a ceiling made of needle leaves. A buzzing fleet of honeybees are guarding the keep. No one can take this away. It's locked in her mind and can never escape. And there's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, and cold when your heart grows up and gets old. The dreams of your past never quite seem to last in a future that's so far away. But here in this place, you know, Molly is a princess today. In a little while it's dinner time. She leaves the kingdom in her mind. A bookmark in the storyline. The chapter is done. The mystery of what will be tomorrow when the clock strikes 3. There beneath the cedar tree the princess will come. And there's nothing that she couldn't do when she closes her eyes and imagines the view. And there's never a care for tomorrow,
'Cause Molly's a princess today. Yeah, well, there's never a care for tomorrow. 'Cause Molly's a princess today. Oh, la 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 la. Adon kantang Princess by Josh Woodward. Aton oras, 47 minutos sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos laasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ng ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas ng mga yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FIVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig, maging ligtas at handa sa lindol, kasama ang DOST FIVOX. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ngan may nakita saan pagpahinumdom tikang sa Department of Education, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para mahireport ang mga kaso sa abuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, pwede niyo tawagan ang ERA Learners Telesafe Contact Center Helpline. Pwede niyo tawagan ang ERA telephone number at 02-8632-1372 o trohon ko 02-8632-1372. Pwede liwat ka mo tumawag sa ERA mobile number o cellphone number at 0945-175-9777 o trohon ko 0945-175-9777. Ngan pwede lawat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede lawat ka mo bumisita ngan mag-message sa official Facebook page Mawan DepEd Learner Rights and Protection Office. Once again, ayaw ka mo pag-alang, pag-report ka mo sa sini nga mga
kaso san panabuso sa mga estudyante. Ngan kay harani naman mag alas 4, niyan nga alas 4 tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, mga balde nga drum, mga paso, anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, pwede iton maging panimalay sa kete-kete nga lamok nga nagdadaras sa dengue. Mao niyan nga alas 4 pamilngon naton iton kung may da ka mo makitaan nga daan nga paligad nga mayada sa tubig o dire nga ni used bottled water ilabog iton anything nga mayada sa ginitirukan sa tubig. Kung pwede na ilabog na la ngan para sa ton may ada mga balde ngan drum nga waray takop, alayo nalaliwat pagtakop sa niyo balde ngan drum para masigurado nga lain lasan malimpyo ang tubig nga iyo gintitero adto sa balde ngan drum, masisigurado liwat nga iton hindi rin magiging breeding site o panimalay san kete-kete ngan lamok. And of course, niyan nga nagsisearch and destroy kita, ayaw liwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot kita san long sleeves, long pants, ngan magbutang liwat san mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagatas san lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga billboard, tara talinguhaon naton mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno nga na nagtatapos an aton Thursday edition sa naton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, si Ramamonit Parito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Ezrael Gonzalez. Masunod ang news update, ngan pagkatapos masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Aton oras 3:53, salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa Journey Called Life. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:54 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan. Asya iniyan mga balita yan na nga oras. Residential fire incident nahitabo sa Barangay Hamurawon, Calbayog City. Detalye sa balita, matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. 9 nga kabablian ang naugtangsan kalayo ug unong pangabalay and partially damaged. Ini ang gumawas sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, BFP Calbayog City Fire Station kasumpay sa nahitabo nga residential fire incident sa Purok 7, Barangay Hamurawon, Calbayog City sa Agosto 12. Pasado alas 3:47 sa kulop sa nakakarawat tawag ang BFP Calbayog tikang sa usa nga magturotdo sa Hamurawon Elementary School. Malaksi nga nagsarang ang kalayo sa mga kabablian o gindeklara ang ikaduha nga alarma pasado alas 3:56 sa kulop. Sa pagburublig sa Calbayog CDRRMO, Calbayog BFP ug Santa Margarita BFP gindeklara fire under control pasado alas 4:38 sa kulop ug fire out pagka alas 4:58 sa kulop. Padayon paghihapon ang investigasyon sa
kausa o gintikangan sa sunog. Matotal naman sa 321,225 pesos and BFP estimated damages. 15 nga mga pamilya ang natalaan nga apektado. Base sa Calbayog PIO, pipera sa mga pamilya ang nasirong yana sa Hamarawon Elementary School, samtang ang iba naman ang sumirong sa Harani nga kapilya. Wari naman na report nga nasamaran o namatay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa naton katapusan nga balita, construction sa Hipapad to Las Navas Road ada na sa 72.55% uncompletion rate. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang trabaho sa Department of Public Works and Highways, DPWH, Northern Samar 2nd District Engineering Office sa pagkompleto sa konstruksyon sa Arteche, Katumsan, Hipapad, Las Navas, Katubig, Rawis Road. May pondo ng 81.2 million pesos tikang sa 2024 General Appropriations Act sakop sini ang pagkonkreto sa 1,635 meters nga kalsada ug 275 meters nga slope protection. Base sa DPWH, 72.55% na ang nahuman sa proyekto. Pinaagi sini nga kalsada, mapapadali ang biyahe, mahihimo mas safe ang transportasyon ug mapapagaan ang pagduhol produkto ug serbisyo sa mga tayaw nga mga barangay. Gindalauman nga maghatag ini mas dako nga oportunidad sa pagnenegosyo ug mabubuhi ang pantrabaho sa Northern Samar ug hipit nga probinsya sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asyado ang kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamong pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mas